Salamat ako naniniwala, marami ring mga nanay dito ang malaki na ang sinakripisyo para sa kanilang mga anak. Amen. At alam niyo po, hindi kayo kakalimutan ng Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Praise God. Okay? At ang ating pag-uusapan ngayon, amen, ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 1. Hindi ko nalagay po yung chapter, no? Pero 1 Samuel tayo dyan. 1 Samuel. Okay, chapter 1. Kilala niyo ba si Hannah? Sa English ay Hannah, sa Tagalog ay Ana. Isa po siyang nanay na pinagkaitan na magkaanak pero sa biyaya ng Diyos, nagkaanak siya o binigyan siya ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, matutunghayan po natin ang isang magandang kwento sa isang nanay. Amen, na talagang pinagpala ng ating Panginoon. Amen, sa 1 Samuel chapter 1, verse 9 hanggang 11 yung babasahin natin. Tapos meron tayong verse 20, tatalunan natin muna. Tapos sa 24 hanggang 28. Okay, so basahin ko po. Kung wala po kayong Bible, nandiyan sa screen natin. Tingnan na lang natin. Okay, so sabi sa verse 9, tayo tumayo bilang paggalang po sa mensahe ng ating Panginoon. Sabi po dito, minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi nyo ako papabayaan, sa halip ay pagkakaloban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Verse 20, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Yun ang ibig sabihin ng Samuel. Verse 24, nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shiloh. Nagdala pa siya ng 1 torong 3 taon, 5 salot na harina at alak na nakalagay sa sidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala niya kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita nyo nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkaluban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, inihandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba sila ni Yahweh. Amen. Purihin ang kanyang salita. Tayo saglit na nalangin, may tayong karunungan sa Panginoon. Lord, salamat po sa mga salitang aming mapagbubulay-bulay ngayon. Bigyan mo po kami ng masaganang karunungan, pangunawa, bigyan ng kaliwanagan sa mga bagay na ipapahayag mo. Ikaw po ang tunay na mangaral, Lord. Ikaw po ang tunay na mangusap sa puso ng bawat isa. Puspusin mo po kami na imbala ng Espiritu. At maranasan namin yung pangungusap mo at yung tinig mo ang siyang aming marinig sa araw na ito. Kaya Lord, sa oras na ito, sa lahat ng mga nanay na narito, at sa lahat ng mga nagpakananay, sa lahat ng mga kalalakihan na narito, ang mensaheng ito ay sa'yo po namin ihahandog. Maraming salamat po. I-bless mo po ang lahat ng mga nanay. I-bless mo po ang lahat ng mga kapatiran na narito. Pagpalay mo pong bawat isa. In Jesus' name. Amen. Okay. Mga kapatid, tayo makakauputan. Maraming salamat po. Our topic for today is a faith like Hannah. Ang pananampalataya tulad ng kay Hannah. O alam niyo po ba na powerful talaga ang faith? Amen? Kung titignan natin, pananampalataya naging dahilan kung bakit naranasan ni Hannah yung miracle power ng Panginoon. Amen. At katulad ng ating pinag-usapan kanina sa devotion natin, amen, na yung pananampalataya kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa kapag iyong itinanim, nagiging punong kahoy siya. Tapos nakakapagpugad yung mga ibon. Wow! So nakikita nyo po kapag may faith talaga tayo, walang imposible sa harapan ng
Panginoon. Amen? Naniniwala po ba kayo walang mahirap sa Diyos? Yes. Balik tayo sa mga nanay. Isa na patunayan ko, mothers are history maker. Pag sinabing history maker po, nag-iiwan sila ng mga marka sa buhay. Minsan sa aking pagmimisyon, amen, madalas akong makakwentuhan ng mga nanay, mga anak, amen. At nakakagiliw kasi nga pag nagkukwento yung mga kapatiran sa akin, ano pastor, di ko makakalimutan sa nanay ko yung pag ganito yung luto niya. Ano pastor, di ko makakalimutan sa nanay ko kapag nagwawalis yan. Yung mga ganon, di ba? Yung pagigising sa madaling araw. So, ibig sabihin, yung nanay, nag-iiwan siya ng marka na hindi natin makakalimutan. Amen? Kaya masasabi ko, yung mga nanay, mga history maker. Nag-iiwan sila ng marka sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga anak na hindi nila makakalimutan. Amen? Ano pa? Having a mother is a gift. Totoo po yan. Yung pagkakaroon po ng isang ina, isang regalo ng Diyos. Just imagine po, kung wala sila, wala ka din. Amen? Nung nag-asawa ko, mas na-appreciate ko yung pagiging isang, masasabi kong nanay, kung gaano kahirap maging isang nanay. Yung 9 months, grabe hirap pala nun. Akala ko pag nanay ka, okay ang lahat. Tapos pag nagbuntis ka, okay lang. Pero nung nag-asawa ko, nakita ko kung gaano kahirap ang maging isang babae. Tapos nalulungkot ako kapag nakikita ko na paglaki, mumurahin ka. Di ba? Sasabihan ka ng mga hindi maganda. Hindi nila alam yung sakripisyo sa loob ng 9 na buwan. Amen? Doon ko na-realize din ang lahat. Kasi ako pasaway din ako sa nanay ko eh. Amen? Hindi ko alam yung hirap na dala-dala nila sa loob ng 9 na buwan. At alam niyo po, yung 9 na buwan, ang tagal nun na pagtitiis. Pero never silang nag-decide na ilaglag ka o never sila nag-decide na hindi ka na kailangan mabuhay pa. Pwede nilang gawin yun eh. Tama, pero tiniis nila lahat. At nung isinilang ka, amen, masayang-masaya sila. Amen? Kasi bakit? Yung 9 months na decision na i-keep ka sa tiyan, hindi madali yun eh. Tama, pero tapos yung magle-labor ka, sino po dito yung magaan lang nag-labor? Siguro mukhang magaan lang labor mo. Isang diretso lang. Wow, praise God. Pero yung siguro yung mga yung mga first time siguro nagkaanak. Ay, grabe. Parang ang hirap, ano? Amen. Pero alam ko, sabi nila, kapag nanganganak daw ang isang babae, yung isang paa na sa hukay. Totoo ba yan? Ay, grabe, ano? So, masasabi ko talagang kahanga-hanga ang isang nanay. Amen? At ang mga nanay ay isang regalo ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya, ngayong araw na to, dahil Mother's Day, amen, pasalamatan natin muli ang ating mga nanay na nagsakripisyo, 9 months pa lang. Amen? Sa sinapupunan, ikaw ng iyong ina, amen, ang nanay mo ay nagtiis ng maraming panahon. Ay, naglilihi pa. Naglilihi pa? Huwag lilihi muna. O, naglihi pa. Amen, praise God. Lako po, ang hirap talaga. Ang hirap talaga. Kaya, saludo ako sa mga nanay, ha? Kaya kung yung katabi mo, nanay, sabihin mo, salamat sa iyo, nanay. Salamat sa iyo, nanay. Yes. Okay, ano pa? Mothers play an important role in our lives. Amen, sila yung first teachers, sila yung first influencers, sila yung mga unang supporter natin. Yan, sila yung unang naniwala sa iyo, sila yung unang nagturo sa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano ngayon yung estado mo, hindi maitatanggi na malaki ang kanilang naging bahagi sa buhay mo. Amen? Malaki ang naging bahagi. Mabuti man o masama, malaki ang naging bahagi nila sa buhay mo bilang isang nanay. Amen? At nagpapasalamat ako dahil sa buhay ng bawat isang nanay dito, naniniwala ko na hindi talaga madali ang maging isang ina. Amen? Yung nag-testimony nga si nanay, si ate, ano ba to? Pangalan? Ate Len. Grabe, dala-dala niya pa yung ano, no?
Yung, anong tawag ni doon? Benda? Oh, dala-dala pa, no? Grabe, no? Pero papasalamat tayo dahil safe siya ngayon, dala niya pa yung baby. Palakpakan natin si Lord, no? Ngayon, first time ko nakita yung baby. Oh, praise God. Nakalabas na pala, kailan ba? Oh, wow, napakabuti ng Panginoon, no? Ang hirap, di madali yan, no? Tapos kung awayin lang ng asawa, ganun-ganun na lang. Tapos kung awayin pa ng anak, naku, ang hirap, ano? Sakit? Oo, totoo yan. Oo, sakit na sakit talaga. Kaya, today, magpasalamat tayo sa mga nanay na narito at naniniwala ko na hindi kayo lilimutin ni Lord. Yung panalangin nyo po sa Diyos, hindi kakalimutan ng Diyos. Amen? Dahil may isang nanay din sa kwentong ating pag-uusapan na nanalangin sa Panginoon, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen? Nawa ang mensahe ngayon ay magpalakas na ating kalooban na hindi pa huli ang lahat. Kung tayo nananalangin sa harapan ng Diyos na mabago ang sitwasyon ng buhay natin, may mangyayari nga. May mababago. Amen? Kaya pag-usapan na natin, a faith like Hannah. Okay, so nakita nyo naman yung picture, no? Okay, mamaya kukwento ko yan, yung bagay na yan. Yan si Samuel, tapos si Hannah. So ngayong umaga, matutunghayan natin yung isang nanay na nag-iwan ng isang pambihirang kasaysayan sa bansang Israel. At ito po ay naging ina ng isang matapat, mabuti, at anointed na namuno sa bansang Israel na si Propeta Samuel. Amen? So imagine mo, walang matapat, mabuti, anointed na Samuel kung walang Hannah. So malaki talagang role ng isang nanay sa buhay natin. Kung ano tayo ngayon, malaki ang role nila. Si Hannah at ang kanyang pananampalataya ang siya naging dahilan kung bakit naranasan ang kapangyarihan ng Diyos na bumago sa kanyang buhay. At yun po yung ating pag-uusapan ngayon. So ngayon, ang tema natin, what are the lessons of faith that we can learn from Hannah's life? So ano ba yung mga lesson ng pananampalataya? Paano ba nanampalataya si Hannah? Upang maranasan din natin yung naranasan ni Hannah. Ako naniniwala naman na ayaw nyo na magkaanak. Gusto nyo pa ba magkaanak o sapat na yan? Gusto pa, Pastor. Gusto pa? Oh, wow, praise God. O, tignan natin kung paano siya manampalataya. Amen? Ano man yung mga prayer requests, ano man yung hinahangad natin sa Diyos, kung makikita natin yung buhay ni Hannah kung paano siya manampalataya, ay pwede rin nating maranasan. Okay? So ngayon, number 1 na gusto ituro sa atin ng Diyos sa buhay ni Hannah. Sa verse 9, tingnan nyo po to. Yung kwento ng 1 Samuel, mga kapatid, ay nagsimula doon sa isang kwento na may isang lalaki, ang pangalan ay Elkanah, na may asawa siyang Penina at Hannah. Okay? Penina at Hannah. So si Penina, may anak siya kay Elkanah. Pero si Hannah o si Anna, wala siyang anak. So every time na pupunta sila sa templo para sumamba, after nila, laging inaasar, binubuli ni Penina si Hannah. Parang ganito po, kung ilalarawan. Walang anak, walang anak. So para sa babae, masakit yun. Tama? Na laging, every time na sasamba sila sa templo ng Panginoon, laging may ganong bully. Amen? At kasi, bakit gano'n na lang ka maramdamin itong si Hannah pagdating sa anak? Kasi, that time, kapag ang babae walang anak, ikaw ay isinumpa. Kumbaga, yung pabor ng Diyos ay wala sa'yo. Kaya gano'n na lang. Yung judge sa kanya. Amen? Kaya, napunta siya sa isang pagkakataon sa buhay niya na nanalangin siya sa Diyos. Tapos sabi pa ng scripture, buong pait at taimtim na nanalangin. So, doon natin sinimulan ng kwento. So, yung pananampalataya ni Hannah, yung kanyang paniniwala sa Diyos na may Diyos ang Israel, ang siyang nagbigay sa kanya ng tulak, ng drive para lumapit sa Panginoon. Kaya masasabi natin na yung faith ni Hannah, yun yung nagdala sa kanya para lumapit sa Diyos. Amen? Mga kapatid, para masimulan mo yung pagbabagong buhay sa buhay ninyo at may mabago sa sitwasyon ng buhay ninyo,
napakahalaga na lumapit tayo sa Diyos. At hindi ka makakalapit sa Diyos kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Naniniwala din po ba kayo doon? Amen. Hindi tayo sasamba ngayon sa oras na ito kung wala tayong paniniwala, pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Naniniwala tayong may Diyos kung bakit tayo nandito. At salamat sa Panginoon dahil sa pananampalatayang iyan, yan yung nagpalapit sa atin lalo sa harapan ng Panginoon. Dahil niniwala tayo, kaya tayong tulungan ng Diyos. At kung bakit lumapit si Hana sa Diyos, dahil alam ni Hana, kahit ganito siya, baog siya, isinumpa siya, alam niya na kapag siya'y lumapit sa Diyos, may mababago sa buhay niya. Ganon katindi yung kanyang pananampalataya. Amen? Just imagine po mga kapatid, ang hirap nung panahon na ito na masabi mong may Diyos ba talaga? Kasi bakit? Sa 1 Samuel po, kung titignan natin yung background po kasi nito is tapos na po yung period ng mga judges. Nung panahon po ng mga judges, yung bansang Israel, angat baba. So kapag sumusunod sila sa Diyos, pinagpapala sila ng Diyos. Pero kapag sumusuway sila ulit, hindi nagiging panatag yung kanilang bansa. Lagi silang nilulusob ng mga iba't ibang bansa. At nagkakaroon sila ng takot, pangamba. Amen. So dumating isang panahon na itong 1 Samuel, tapos na yung mga judges. Tapos na yung pag-raise. Nagpadala ang Diyos ng mga leader sa kanila para ilid sila, para managumpay sila, para magkaroon sila ng kapanatagan. So kung babasahin natin yung Judges, chapter 21, verse 25. Ito yung pinakadulo ng verse ng Judges. Sabi doon, in those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. So, ibig sabihin mga kapatid, nung natapos na yung mga judges na nagpadala si Lord ng mga leader, yung mga tao po ay, yung tao ng Diyos sa bansang Israel, gumawa sila ng mga bagay na tama lang sa kanilang mga paningin. Walang batas, kasi walang hari eh. Walang naglilid sa kanila. So, ibig sabihin, yung ginagawa ng mga tao nung panahon sa 1 Samuel, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya mapapansin nyo, pwede kayong magtanong, Pastor, bakit dalawa yung asawa ni Elkanah? Si Hana tsaka si Penina. So, ang tawag natin dito, polygamy. So, hindi ibig sabihin nasulat sa Bible, gagayahin natin. So, isinulat sa Bible yung mga, halimbawa, si David, mayroong ibang asawa, si Solomon, 1,000 asawa, tapos ito si Elkanah, tuwan-tuwa si Brother Jess, pwede ba lang ganun? Pero hindi isinulat yon para gayahin natin. Tandaan nyo po, ayaw ni Lord yung ganun. Yung polygamy. Tawag dyan is polygamy. So, dito sa kwento, ang original, si Hana. Si mas mahal na mahal ni Elkanah si Hana. Iba yung kanyang treatment kay Hana kaysa kay Penina. So, bakit ko sinimulan sa kwentong ito? Kasi, ang hirap maniwalang may Diyos dahil nakikita mo sa paligid mo, sobrang magulo. Tama? Pero si Hana, mga kapatid ko sa Panginoon, nanalig sa Diyos. Na kahit sa sitwasyon nila nung panahon na yon, magulo, lantaran yung immoralidad, walang batas sa mga tao, ginagawa nilang lang yung gusto nilang gawin, si Hana po ay nananampalataya. Amen? So, masasabi natin mga kapatid, yung paglapit natin sa Diyos, dapat hindi nakabase sa kung ano yung sitwasyon natin sa buhay. Kung ano yung sitwasyon sa paligid natin. Amen? Kung gusto mo talaga magbagong buhay, magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, lumapit ka sa Diyos. Kasi maraming mga tao nahihiya, Pastor, pag lumapit ako dyan, baka tuksuhin nila ako. Oh, kasama ka na pala dyan ah. Meron ako naririnig na ganyan eh. Oh, ano, kamusta ka dyan? Banal ka na ba? Mga ganon. Pero si Hana, mga kapatid, kahit nung siya ay nanalangin sa Diyos, amen, meron pang isang tawag nito, paring si Eli, ang nagsabi, oh, marang nababaliw ka na. Lasing ka ba? May ganun pa, kahit nananalangin siya, may naghuhusga sa kanya, pero salamat sa Panginoon, dahil yung kanyang paglapit ay personal. Amen? Kaya sa bawat pananampalataya natin, yung pananampalataya ni Hana, masasabi natin ito ay personal. Hindi tayo nakabase sa kung ano yung ginagawa ng kasama natin,
yung ating pananampalataya sa Diyos, hindi nakabase sa kung ano yung sitwasyon natin. Nandito tayo, naniniwala ka sa Diyos dahil nais mo talaga. Hindi ka napipilitan lang. Amen ba yan? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Okay. Hannah believed that God can only give a child to her. Nanalig si Hannah kung bakit siya nanalangin sa Diyos. Naniniwala siya na si Lord lang yung makapagbibigay ng anak sa kanya. Ako naniniwala mga kapatid, Diyos ang solusyon sa problema mo. Amen? Hindi sapat yung asawa mo sa'yo. Amen? Kasi si Elkanah, sabi niya, hindi pa ba ako sapat sa'yo? Mahal naman kita kahit wala kang anak. Tama yun yung sabi ni Elkanah. Pero alam niyo po, si Hannah, bagamat nandoon yung kanyang, yung sweetness ng kanyang asawa, pero hindi naging sapat yun. Siya'y dumulog sa harapan ng Diyos. Dahil alam niya na ang Diyos lang makapag-solve ng kanyang suliranin. Tandaan niyo mga kapatid, pag tayo lumapit sa Diyos, tamang desisyon yun. At tayo naniniwala na ang Diyos ang tanging solusyon sa lahat ng problema natin. Amen? Kala na marami, pera ang solusyon. Well, kailangan mo ng pera, pero mas kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo si Lord. Kailangan mo si Lord. Kailangan mo si Lord. Kailangan natin si Lord. Kung titignan natin si Hannah, grabe yung kanyang naramdaman. Sobrang sakit, hinanakit, amen, sama ng loob, tama? Dumating na rin po ba kayo sa point na ganyan? Dumating na ba kayo sa puntong nasasaktan ka na, nahihirapan na yung kalooban mo sa pag-intindi? Tapos sabi ba ng scripture, di makakain si Hannah noong time na to. Hindi siya makakain. Pag stress pa lang tao, hindi nakakain. Tapos pag masama ang loob, di nakakain. Pero kapag masaya, dami nakakain. Amen. Pero yung iba naman, sabi nila, pag stress, lalo silang kain ang kain. Pero kay Hannah, hindi makakain. Dahil masama ang loob, laging nahihirapan, laging nasasaktan. Pero alam niyo po, dahil sa pananampalataya ni Hannah, lumapit siya sa Diyos. Amen? So kapag nasasaktan ka pala, laging nahihirapan yung kalooban mo, lumapit ka sa Diyos. Amen. Maniwala ka na, yes, mas lalo mong kailanganin ng Diyos, mas lalo mong paniwalaan na siya ang makapag-solve ng problema mo. Amen? Muli palakpakan natin si Lord. Amen? Sabi ng kanyang salita, Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. Amen? And I will give you rest." Wow. Ikaw ba'y nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong pasanin? Lumapit ka sa Diyos. Amen? Yung faith mo ang magdadala sa iyo. Yung faith mo yung magdadala sa iyo para totohanan nga, mga kapatid, makalapit ka sa Panginoon. Amen? Walang ibang solusyon. Tatandaan niyo po yan. Kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Jesus is the answer. Amen? Ako matagal kong hinanap kung ano yung kasugutan, bakit ako nabubuhay, anong purpose ng buhay ko, pero salamat nung nakilala ko si Jesus, nasagot yung mga tanong ko sa buhay. Amen? Kaya ngayon, sinasabi ko sa bawat isa sa atin, si Jesus ang solusyon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, si Jesus ang solusyon. Naalala niyo po ba yung paralyzed na paralitikong binuhat ng apat? Hindi nila kayang punan o solusyonan yung suliranin ng paralitiko. Anong ginawa nila? Dinala nila kay Jesus. At sinaga nila. Kahit napakadami ng tao nung time na yon sa bahay, kung nasaan naroon si Jesus Christ sa Mark chapter 2. Amen? Ang ginawa nila, umakyat sila ng bubong. Binakbak yung bubong. Tapos dinala yung binaba, unti-unti yung paralitiko. So nakita natin dito sa apat na to na ang tanging solusyon lang para mabago ang buhay ng paralitikong ito ay si Jesus. Dapat ganun din ang puso natin. Amen, nabago ba yung buhay ng paralitiko? Yes. Yung paralitiko na sobrang parang wala ng pag-asa, nakabangon, binuhat yung kanyang higaan at nagpuri ang lahat ng mga tao nung time na yon. Amen. And I believe kung tayo lalapit din sa Diyos, amen, ano man yung mga suliranin na kinakaharap natin, unti-unti,
iisa-isahin ng Panginoon yan, isolve. Amen? Pagkatiwalaan mo lang siya sa buhay mo. Amen. Amen ba yan? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, lumapit ka sa Diyos. At yung paglapit ni Hana, mga kapatid, tignan mo, nabigo ba si Hana? Hindi. Hindi ka rin bibiguin ng Diyos pag lumapit ka sa Kanya. Amen? Kaya hindi sayang yung pagpunta mo dito. Amen? So number 2, na gustong ituro sa atin ni Lord. Amen? Number 2. Okay, sa verse 10 to 11, ito na yung prayer ni Hana, mga kapatid. Amen? Nakita nyo po, kahit na siya'y baog, alam niya sa sarili niya, hindi na siya magkakanak eh. At alam niyo ni Elkanah, yung asawa niya, hindi na siya magkakanak. Kaya gano'n na lang yung treatment niya kay Hana. Pero alam niyo po, yung pananampalataya ni Hana, yung nagbigay ng pag-asa sa kanya. Nanalangin siya ng ganito, mga kapatid. Sabi sa verse 10, buong pait na lumuluha si Hana. Na-imagine niyo po, habang nagpe-pray siya, lumuluha. Tapos sabi pa dito, napakapait yung kanyang panalangin. Sabi, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan nyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi nyo ako pababayaan sa halip, ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Just imagine po alam niya sa sarili niya, baog siya, sinumpa siya. Pero yung faith niya na nagbigay ng pag-asa sa kanya, pag lumapit ako kay Lord, alam ko. Amen? Makapangyarihan ng Diyos, walang mahirap sa kanya. Sabi doon, sa halip, pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo, at habang buhay na siya ay maglilingkod sa inyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. So nakita natin, Hana have a great expectation in God. Napakatindi ng kanyang pag-asa sa harapan ng Diyos, and believe that nothing is too hard from God. Walang mahirap sa Diyos. Kung bakit siya lumapit sa harapan ng Diyos, nananalig siya na walang mahirap sa Diyos. Na kapag siya'y nanalangin, alam niya, diringgin siya ng Panginoon. Sa paglapit ba natin sa umagang ito, naniniwala ba kayong pinapakinggan tayo ni Lord? Amen. Kaya ano man yung nasa puso nyo ngayon, prayer request nyo ngayon, amen, naririnig ng Diyos yan. Lalo na yun sa mga nanay natin narito. Amen? Praise God. Ano pa? And Hannah's faith helped her to focus more on God, not in her situation. So yung pag-asa na itinulot ng kanyang pananampalataya, nakatulong ito para hindi siya mag-focus sa kanyang sarili. Nakatulong yung pananampalataya niya para mas umasa lalo sa Diyos. Amen? Tandaan po natin, kapag hindi ka nakapokus kay Lord at lagi sa sarili mo lang, sa sitwasyon mo lang, talagang manghihina ka sa buhay. Masasabi mo na lang sa sarili mo, ano ba naman buhay to? Lagi na lang ganito kahirap ang buhay. Pero kapag nakapokus ka sa Diyos at hindi sa sitwasyon mo, buhay ang iyong pag-asa. Na hindi habang buhay ganito ang kalalagayan natin. Na hindi habang buhay na ganito na lang. May pag-asa sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa. May pag-asa. Nakakatuwa yung sinabi ni nung Romans 4:18, yung kay Abraham. 'Di ba? Sabi doon kay Abraham, kahit wala ng pag-asang magkaanak. Sabi dito, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Nangyari po ba 'yon? Nangyari. Kaya kapag sukdulan na yung sitwasyon mo, yung talagang wala ng pag-asa, mas lalo kang umasa sa Diyos. Amen? Na darating din isang panahon, mga anak, makakapiling ko rin kayo sa gawain ng Panginoon. Darating din yung isang panahon, yung kapitbahay kong ito, madadala ko kay Lord. Na kahit sa tingin mo, para bang di na ata mangyayari. Tama? Kasi nakikita mo lang, nakikita ng mga mata mo. Pero kapag may pananampalataya, ito yung magbibigay sa'yo ng pag-asa. Amen? Na mas lalo pang umasa na mangyayari yung bagay na inaasahan mo. Tama? At si Hannah ganon katindi. Hindi lang ba siya sa umasa? Sabi dito, meron siyang great expectation. Matinding pag-asa sa harapan ng Panginoon. Dapat ganon din po tayo sa buhay. Kung tayo nananalig sa Diyos, dapat buhay ang ating pag-asa. Huwag tayong magsawang umasa na may pag-asa sa Panginoon. Amen? Dahil sabi ng Hebrew 11:6, kung hindi tayo sasampalataya sa Diyos,
hindi natin mabibigyang kaluguran. In-apply ni Hannah yung pananampalataya niya. Nung nanalig siya sa Diyos, lumapit siya sa Diyos, naniwala siya na ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Okay, tanong ko po, doon sa verse 20, ano sabi sa verse 20? Nung nanalangin siya, ano sabi sa verse 20? Sabi ng verse 20, nagbuntis siya. Palakpakan natin si Lord. So, ibig sabihin, yung pananampalataya niya, yun yung naging dahilan kung bakit nagkaroon yung isang parang ito, bahay bata na isinumpa na naging blessing. Yung kanyang sinapupunan ay nag-open at nagkaroon ng blessing. Nagkaroon ng anak. Nabuntis. Nakakatuwa ang Panginoon. No? Talagang at sa Diyos, walang imposible. Kaya ngayon mga kapatid, ito yung naisituro ni Lord. Huwag dapat pabago-bagong isip natin. Kung ano yung pinapanampalatayana mo, huwag ka mapagod. Dahil sabi ng Santiago chapter 1 verse 7 to 8, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Huwag pabago-bago. Si Hannah nagbago ba? Nung nanalangin siya, nung dumating si paring Eli, sabi niya, nalalasing ka ata, hindi po ako umiinom. Pwede mag-shift yung kanyang faith. Tigil ko na tong kalokohan to. Hindi naman mangyayari. Tama? Ngayon, kamusta kaya yung ating pananampalataya sa Diyos? Tayo ba si Hannah o tayo si Pedro nung time na lumakad siya sa tubig? Wow, galing na sagot ha. Wow, praise God. Amen. Si Pedro yung nanalig siya pero nung nakita niya yung mga problema, lumubog. Si Hannah nung siya ay hinusgahan, hindi. Tuloy-tuloy pa rin. Amen? Tuloy-tuloy pa rin. Hindi magbabago. Kung ano yung hiningi ko, ibibigay ng Diyos. Amen. Verse 20, nabuntis. O, muli, palakpakan natin si Lord. Wow, praise God. So, ibig sabihin, gusto ni Lord na tayo manalig talaga. At huwag tayong aasa kung pagbago-bago ang ating isip. Amen? Kaya kung ano yung pinapanampalatayanan natin, manalig ka dyan. Tutugunin ng Diyos yan. Amen? Huwag kang masawa. Amen? Naasahan yung ibibigay sa'yo ng Diyos. Kasi ibibigay naman niya talaga. Amen. Amen? Pastor, waiting, at least may hinihintay. Yan. Amen? Huwag ka lang mainip. Sabihin mo nga sa katabi, huwag ka mainip. Ayo, huwag ka mainip. Amen? Parating na, inaayos na ni Lord. Naalala ko tuloy yung buti na lang talaga hindi kami sumuko sa pananampalataya. Naalala ko nung Saturday, Friday, dumalaw ko sa ospital. So dapat donate ako ng dugo. Donate ng dugo. And then may isang pastor doon, nanganak yung misis niya. So ang nangyari is hindi naging maganda yung kalagayan. Yung misis niya ay CS. Tapos yung anak niya premature. So mahirap pag premature, no? Yung anak mo ba premature? Hindi. Uy, praise God, biyaya ni Lord. Tapos ang timbang 1.6. Medyo maliit, no? 1.6, magaan. So, sige, 7 months. Ilang linggo na lang, 8 months na yung bata. Tapos yung bata, sa Nico, sa Gordon, katubo. So, bilang isang ina, ang hirap ng ganun. Isipin mo, yung anak mo, pagkasilang, nahirapan na agad. Tama? Pero alam niyo po, sa tulong ng Panginoon, nung nakita ko yun sa Facebook, kasi co-pastor namin sa Okma yun, magkakasama kami nila Pastor Rinaldo, okay, tapos itong pastor na to, Pastor Philip, okay. So ngayon, dinalaw ko sila kasi nababagabag ako gusto ko i-share sa kanya yung kabutihan ni Lord sa buhay namin. Kasi same ng case nung case namin dati, yung first baby namin. Yung first baby kasi namin, ganun din yung case. Pagkasilang premature. Tapos marami nagsasabi na, Obi, tay, hindi mabubuhay yung anak mo. Tapos mamimili ka sa kanila. Yung asawa mo ba o yung anak mo ang mabubuhay. So kung ikaw makakarinig ka ng ganun, parang medyo matatakot ka, di ba? Kakabahan ka.
Tama, nandun yung kaba, pag-aalala. Tapos sasabihin pa sa'yo, maganda ka ng 200,000. Mas lalo akong kinabahan. Amen? Mas lalo akong kinabahan. Wala na nga akong pera. Amen? Wala akong 200,000 na kailangan para masustain yung bata. Tapos wala akong pipiliin doon. Kasi parehas hindi kalooban ni Lord. Tama? Pero sa madaling salita mga kapatid, yung anak ko, biyaya ng Diyos, 7 taon na ngayon. Palapakan natin ang Diyos. Amen? So ngayon sinare ko sa mga doon sa pastor tsaka sa mag-asawa. Natutuwa ako kasi na-encourage sila. Sabi na din na-realize ko yung nangyari pala sa iyo noong nakaraan. Yung trials na nakaraan at hindi ka sumuko na manalig sa Diyos, paniwalaan na magandang mangyayari. Maganda yung dapat mong asahan. Ipinaganap nga ng Diyos yun at na-encourage sila. Amen. So sabi ko, kung yung nangyari kay Hana, ang pait ng nakaraan. Amen. Pero salamat na nalig siya sa Panginoon, nagkaroon ng pag-asa. Amen. Yung kanyang kalalagayan na bago. Amen. Yung mapait na kahapon, naging matamis ngayon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. So yung buhay natin, kapag tayo nanalig sa Diyos, amen. Ano man yung mga nakaraan, nakalipas sa buhay mo na sobrang masasakit, sobrang mapapait, ano pa? Sobrang hindi mabubuti, hindi magaganda, papalitan ng Diyos yun. Magkaroon ka lang ng pag-asa sa Panginoon. Amen. Huwag ka lang mainip, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Amen. Sabihin mo nga sa katabi, huwag kang sumuko. Amen. Kung may mga trials tayong pinagdadaanan ngayon, amen. Kung may mga pagsubok man tayong pinagdadaanan ngayon, huwag kang sumuko. Na maniwala sa Diyos na merong mangyayaring maganda sa buhay. Amen? Kung si Hana sumuko, may Samuel ba? Wala. Si Samuel ginamit ni Lord para kay David, para italaga. Kung walang Samuel, wala ring David. Amen? Kung yung si Hana sumuko, wala tayong kwentong maririnig na ganito. At sabi ko, kung paano kaya ako sumuko ko ng panahon na yon? O sige Dok, yung misis ko na lang yung mabuhay. Tanggalin nyo na yung bata. Paano kaya kung ganon? Amen? Ang mindset ko pa, naisip ko kasi yun eh. Baga isip lang, di ko naman sinabi. Baga magkakaanak pa naman kami. Pero inilaban natin sa panalangin. At pinanampalatayanan ko na itong batang to at yung asawa ko, mabubuhay silang parehas. Amen. Amen? At salamat sa Panginoon. Yun nga, 7 taon na, hinahatid ko na sa school. Palakpakan natin sa Amen? So umaga, hapon, amen, hatid sundo, nakakatuwa kasi nga yung batang yon ay naging baga testing of faith namin sa buhay paglilingkod. Amen? At ito pang nakakatuwa, amen, yung magiging anak namin ngayon, pinangalanan na namin. Gusto nyo ba malaman? Amen. Ang pangalan ay Hope Adonai. Ayan. Pag sinabing Hope Adonai, yung Adonai means Lord. Ibig sabihin, hope in God. Pag-asa sa Panginoon. Amen? Kasi nung nalaman ng mga kapatiran na buntis si Pastora, natuwa. Sabi nung ibang kapatiran, oh, may pag-asa pa kayo na mag-aanak. Kasi yung asawa ko, magpo-40 na po eh. So sabi ko, pambihira, nag-aanak ka pa, umabol ka pa. Parang di ko alam yun. Ayan, pero sa totoo silang, grabe yung pag-asa. Tapos nung nagpa-check up kami sa OB-GYN, yung secretary, natuwa din. Kasi hindi pa siya nagkakaanak. Tapos nung nakita niya yung asawa ko, ay, pwede pa pala magkaanak. Nagkaroon ng pag-asa. Kaya tapos nung papunta na kami sa taas, habang nakahiga si Pastora Joanna, dun sa taas nun, may nakalagay na letra, Hope. Sabi ko, alam ko ng pangalan. Amen? Pag-asa to. Amen? At pagkasilang nito, magbibigay ulit ito ng pag-asa sa marami na walang imposible sa Panginoon. Amen? Parapaw natin si Lord. Amen? Kaya, mga kapatid, amen, ang Diyos ay buhay. Kailanman hindi siya nagpapabaya sa atin. Amen. Lahat ng iyak natin, alam ni Lord yun. Lahat ng mga hinagpis, lahat ng mga kalungkutan na meron tayo sa buhay natin, nararamdaman yun ni Lord. Amen? At kung maniniwala ka lang sa Kanya at magtitiwala na mangyayari yung bagay na inaasahan mo, mangyayari sa buhay mo yan. Amen? Huwag ka lang sumuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang sumuko. Amen? Kaya mga kapatid, amen?
Sa oras na ito ay nais kong kamustahin yung faith mo. Amen. Buhay pa ba? Amen. Amen. Lumalakas pa ba? Amen. Yes. Hindi ba palubog? Hindi. Dapat tuloy-tuloy. Amen. Nawa sa mga susunod na panahon, after 1 year, 2 years na magkakasama tayo, nawa yung napag-aralan natin ngayon, nagbunga na sa buhay mo. May kakaiba ka ng testimony sa harapan ng Diyos. Amen. Simula na nalig ako sa Lord, binago ng Diyos ang aking buhay at ang aking pamilya. Amen? Papalapakan natin sila. Wow, praise God! Amen? So, yung number 2, napakalaga yan. Pag tayo nanalig kay Lord, nagbibigay ito ng pag-asa. Amen? So, number 3, pinakalas na po. Okay. Yung faith naman, okay, sa picture, sa paglalarawan natin kay Hannah, ito ay nagbigay sa kanya ng katapatan, ng kakayahan na maging tapat siya. So, sabi dito, faith will enable you to be faithful. So sa verse 24 to 28, nakita natin, di ba sa prayer niya may pangako siya kay Lord? Sabi niya, Lord, kapag binigyan mo ako ng anak, ibibigay ko rin sa'yo. Ihahandog ko sa'yo. Tapos habang buhay siyang maglilingkod sa'yo. At alam niyo po mga kapatid, na dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Diyos, tinupad niya yon. Sa verse 24 to 28, sabi dito, nang lumaki na si Samuel. Ang hirap, no? Hiningi mo, tapos bibigay mo din. Parang hirap nun. Ang tagal mong hiningi, tapos bibigay mo. Parang hirap. Pero mga kapatid, ang tawag doon, katapatan. Amen? So sabi dito, nang lumaki si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh. Okay? Tapos sabi niya dito, nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop ng harina, alak na nakalagay sa sidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinalan nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng nakita nyo na nakatayo rito nung nanalangin kay Yahweh. Oy. Amen. Tapos sabi, kaya naman po, inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. So just imagine po, tagal mong hiningi tapos bibigay mo. At ito po yung pinakamahirap na desisyon ng isang ina. Amen? Yung, alam niyo yung, kasi dati kapag ihandog mo sa templo ang iyong anak, maglilingkod, doon na lang siya, hindi siya pwedeng umuwi. Doon siya habang buhay. Pwede mong masilip, pero hindi mo pwedeng makasama. Hindi mo pwedeng uuwi. Anak, tara na dito. Hindi. Habang buhay na siyang maglilingkod doon kasama ng paring si Eli. Pero alam niyo po, nagawa ni Ana na maging tapat sa Diyos. Kasi maraming mga tao, pag humingi sa Diyos, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod na ako nung gumaling. Lord, pagpalain mo lang ako, pagyamanin mo lang ako, magbibigay ako talaga ng gusto. Nalimutan na. Amen? Pero, wow, si Hannah, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya ang nagtulak sa kanya maging tapat. Yung kanyang promise, tandaan nyo, pag may promise tayo kay Lord, dapat tinutupad natin. Amen. Amen? God honor our promise. Kapag inonor mo ang Diyos, nangako ka sa Diyos, dapat yon tuparin mo. Kasi ayaw ng Diyos na kapag nangako ka sa Kanya, hindi mo tutuparin. At alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, kung bakit niya nagawa na maging tapat, dahil punong-puno ng pagtitiwala ang kanyang puso. Dahil hindi siya pinagkaitian ng anak ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang anak din sa Diyos. Hindi baga parang na-realize na hindi naging madamot sa akin si Lord. Kaya hindi ko rin pagdadamutan ang Panginoon. Hindi ko pagkakait sa Kanya. So, alam niyo po, ito yung pinaka masasabi kong magandang desisyon na gagawin ng isang magulang. Yung hindi ipagkait yung kanilang anak na maglingkod kay Lord. Lagi ko po tinuturo sa mga magulang, pag ang anak niyo po nais magpastor, pagpastorin niyo. Kasi iba magulang naiiyak pag, anak ko papastor ka? Bakit? Walang pera dyan. Sabi ganyan ng mga magulang. Pero alam niyo po, yan ang pinaka masasabi kong the best na magiging desisyon niyo sa buhay. Na yung anak niyo may pusong maglingkod sa Diyos. Kasi kapag yung anak ninyo may pusong maglingkod sa Diyos, mapabuti siya. Amen? Ako po, sa totoosin lang, gusto ko pong i-share sa inyo, bilang isang anak, nung hindi pa ako nakakilala kay Lord,
never ko talaga nabigyan yung nanay ko ng magandang damit. Di ko nabigyan ng sahod ko kasi makasarili ako eh. Hindi ko na-appreciate yung nanay ko noon. Amen. Na-realize ko na lang nung nakakilala ko kay Lord na ang dami ko palang naging pagkukulang sa aking nanay. Kaya nung nakakilala na ako kay Lord, tapos nagdesisyon ako na tugunin yung panawagan. Sabi ko, ito na yung pinaka-the best na mariregalo ko sa nanay ko. Yung mapabuti yung buhay ko. At makita niya na maayos ako. Amen po ba yun? Amen? Kasi alam niyo po, sa totoo lang, never ko talagang binigyan ng nanay ko ng bagay na material. Na minsan nababalita ako sa ibang anak na, ma, ito na yung house and lot, sasakyan ka. Never ko nabigyan yung nanay kong ganyan. Amen? Pero sabi ko sa sarili ko, ito na yung pinaka-the best na regalo ko sa nanay ko. Amen? Na ngayon, maayos po ako. 8 taon na po akong kasal sa biyaya ng Diyos. May maayos akong pamilya. Sinong nanay hindi matutuwa? Tama? Yung kanyang anak ay napabuti. Tama? Kaya yung nanay ko, tuwan-tuwa eh. Amen? Tuwan-tuwa dahil magkakaupo siya ulit. Magkakaupo ulit ako. Kasi bakit? Baga, minsan sa nabuhay ng nanay ko, lagi siyang lumuluha sa akin kasi ang tigas ng ulo ko. No. Ang kunat ng yung puso ko. Sobrang yung alam mo yun yung lagi kong pinapasakitan yung nanay ko. Kaya sabi ko, babawi ako sa nanay ko. So nung nagpastor ako, sabi ko, hindi ko man mabigay yung material na bagay sa nanay ko. Yung naibigay ko naman yung napabuti ako. At yun yung puso ng isang ina. Amen? Yung kahit wala na siya, basta mapabuti ka lang anak. Parang masasabi ko, yung sakripisyo ko ng 9 na buwan, panalong-panalo na ako doon. Amen? Kasi yung isang ina, masaya siyang mawawala sa mundong ito kapag nakita niya yung kanyang anak na pabuti. Amen. Kaya ang ina malungkot kapag yung anak napapariwala. Tama? Kaya nung nagpastor ako, grabe celebration ng nanay ko. Nako, nagpastor anak ko. Papabuti yung buhay ng anak ko. Salamat sa Diyos. Kaya siguro kung wala yung nanay ko, hindi ako pastor ngayon. Kasi siya yung number 1 na supporter ko. Amen? At kung bakit meron tayong building, siya sumuporta sa akin. Amen? Sumuporta siya sa akin paglilingkod. Bakit di ako nahihirapan sa pagpapamilya ko, susuportahan ako ng nanay ko. Amen? Hindi dahil kailangan ko, dahil natutuwa siya sa buhay ko. At alam niyo po, ang blessing, yung matagal na pangarap ng nanay ko, doon sa ibang bansa, natupad na. Yung maging citizen siya doon sa lugar. Papalakpakan natin siya. Praise God. Pabor yun. Matagal na, pag naging citizen ka na ibang bansa, maraming requirements. Kasi Pinoy ka eh. Tama? Maraming kailangan requirements, pero ang bilis ng nangyari. Yung benefits niya na makukuha doon sa ibang bansa, kahit di siya magtrabaho, makukuha niya lahat yun. Salamat sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ko sa Panginoon, kapag tapat ka, binibless ka ni Lord. At yung buhay ni Hannah, naging tapat sa Diyos. Amen? At alam niyo po, biyaya ni Lord, yung makikita natin sa chapter 2, sabi doon, no? Sa verse 20, sa chapter 2 naman, ang mag-asawang Elkana at Ana naman ay laging binabasbasan ni Eli. Sinabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan niya kayo ng anak bilang kapalit na inihandog ninyo sa kanya. Ano po nangyari? Sa verse 21, nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli, si Ana ay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng ilang taon, siya'y nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Palakpakan natin si Lord. Wow, praise God. Okay. Yung faithfulness ni Hannah, tinumbasan ni Lord. Amen? Naging tapat siya. Yung pangako niya, yung promise niya kay Lord, bibigay ko tong anak ko kahit wala na ako. Okay lang, mapabuti lang yung anak ko. Pero anong ginawa ni Lord? Binigyan pa siya ng hindi lang 1, hindi lang 2, 5. Palakpakan natin. Pag si Lord nagpala, hindi lang talaga 1 eh. Sunod-sunod. At salamat sa buhay ni Hannah, nakita natin, wow, pinagpala si Hannah ng ating Panginoon. Nang dahil sa kanyang pananampalataya.
pananampalataya. Mabuti ba si Lord? Napakabuti ng Diyos. Kaya mga nanay, alam ko po ang sakripisyo nyo bilang isang nanay. Alam ko na matagal nyo na rin hiningi sa Diyos yung mga hiningi nyo ngayon. Pero sa oraw na to, na makita natin yung pananampalataya ni Hannah. Na yung kanyang pananampalataya sa Diyos, nagbunga at binago ang kanyang buhay at sitwasyon. Amen? At bilang pangwakas, sabi ng pangwakas natin, nakita natin sa kwento, faith can change your situation. Amen? Nagbago ang sitwasyon ni Hannah. Tama? Ano pa? Faith can change your life. Binago ang buhay ni Hannah dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dating inaasar na baog. Ngayon, hindi na. Kasi bakit? May 5 ng anak. Amen? Ano pa? Faith can bless your life. Totoo yan. Pag nanalig ka sa Diyos, di ka sumukong manalig. Kahit anong trials dumating sa buhay mo, kaya kang i-bless ng Diyos. Amen? Ano pa? Faithfulness brings fruitfulness. Kapag tapat ka, magbubunga ang buhay mo. Katulad ni Hannah. Amen? Hinintay niya yung pagkakataon na bigyan siya ulit ng anak. At salamat, tinupad yun ng Panginoon. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Na-bless mo ba lahat? Amen? Palakpakan natin sila. Praise God. Amen? At bago ang tayo manalangin, inanyayaan natin mga nanay. Amen? Sa harap. Lahat po. Lahat ng mga nagpakananay, naging nanay, lahat ng nanay. Okay? Sige, tulungan niyo ako kapatid. Nanay. Nagpakananay. Dito sa kabila. Ay! Okay, pakiano rin yung ano. Nanay. Si nanay. Sige po. Papaupin si nanay Eddie. Bigyan niyo na po. Dito po sa harap. Sa harap po. Yan. Okay, dito po kayo. At bibigyan namin kayo ng isang appreciation. Hindi madali ang pagiging isang ina. At yung pagiging nanay. Amen? Hindi ka man nagkaanak. Pero I believe na naging nanay ka sa kapitbahay mo. Amen? Aba, dinabas mo na yung pandesal, Praise God. Wala na bang nanay? Nanay ka? Sige. So, syempre, na-appreciate natin ang mga nanay kasi number 1 sila sa puso natin. Amen? Kumbaga, di dahil sa kanila, wala tayo. Okay. Nanay ka rin ba? Okay, so ngayon, bibigyan natin sila ng gintong medalya. Praise God. Teka. Huwag natin. Oy. Ang gintong medalya. Oops. Okay, so, okay lang ba? Ano kapatid? Okay, habang isinusuot. Okay, sige. Dandahan lang suotan nyo si sister. Yan lang muna. Dan. Isa kang dakilang ina. Number 1, ma'am. Okay, next. Ganda naman, next. Nanay. Number 1, ma'am. Wow, praise God. Amen. Wow, next. Nanay. Nagtagumpay. May karangalan. Hallelujah. Okay, next. May medal na. Kahanga-hanga. Isang nanay. Wow, praise God. Praise God. Danay Eddie. Tumanggap ng karangalan. Number 1. Isa pa. Si Puso. Nanay Diana. Si Mamsi Evelyn. Pangkabataan Mamsi Maribig. Yun, number 1. Next, si Nanay Glo. Nanay Mama. Number 1. Sino next? Si Nanay Alicia. Yeah! Next, si Mami Gemma. At saka si Nanay ni Jay. Yeah. Nanay ni Jay. Okay. So pagpipray natin sila ngayon, no? Okay lang ba kayo lapad para makita yung kagandahan ng gumaganda kayo diyan sa medalyang yan. Praise God. Okay, kahanga-hanga. Amen. Sige, pagpipray ko kayo ngayon. Pagpray natin sila. Okay, alam ko na
Napakadakila ng inyong ginawa. Okay, isang kasaysayan ang ginawa niyo sa buhay niyo. Amen. Sakripisyo, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis ninyo, hindi yan nakalimutan ni Lord. Amen? At naniniwala ko ngayon, pagpipray ko kayo, pagpipray namin kayo, na wala lahat ng mga prayer request nyo ay tugunin ng Panginoon. Saglit tayong pumikit, tuon natin ating kanang kamay sa buhay nila. Panginoon, pinagpapala namin lahat ng mga kananayan, kababaihan na narito. Naniniwala po kami, Lord, sa buhay ni kapatid na Erica, Len, ni Nanay Esther, Geraldine, Diane, Nanay Edith, Sister Eb, Sister Marivic, Nanay Glo, Jen, Nanay Alicia, Sister Gemma. Ano man po, Lord, yung mga prayer request ng kanilang puso. Katulad ni Hannah, Lord, dinggin mo po, Panginoon. At naniniwala po kami ang kanilang mga buhay ay magbubunga. Katulad ng kay Hannah. Magiging masagana ang buhay nila, Lord. Magiging matagumpay ang kanilang mga anak. Magiging matagumpay ang kanilang mga inaakay papunta sa iyo. Di man sila naging nanay biological yung iba, Lord, pero spiritual mother ay kanilang naging role sa mga kapitbahay nila. Kaya, Lord, dinideklara ko sa oras na ito, bilang isang tinalaga mong lingkod mo, Lord, pinagpapala ko po ang kanilang buhay. Iniwala po kami isang malakas na pangatawan, isang mapayapang kaisipan, punong-puno ng kaligayahan sa puso, at isang matagumpay, isang masagana, at isang punong-puno ng pananampalataya ang aming handog para sa kanila, para sa iyo, Lord. At naniniwala po kami today, pinagpala mo na sila. Dininig mo na ang kanilang panalangin. Kaya maraming salamat po. Naniniwala po kami, ang buhay nila, Panginoon, ay magiging blessing sa marami pang anak, magiging blessing sa kapitbahay, sa community, sa lugar na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.